miyembro ay protektado, kalusugan ng lahat, sigurado sa PhilHealth, lahat ay panalo. Ano man ang iyong edad, mayaman o mahirap, kalusugan mo'y tiyak, ika'y nagkasiguro, kami handang tumulong sa gitna ng karamdaman. Ito ang alay namin para sa inyo. Bawat Pilipino, dapat bawat miyembro ay protektado, kalusugan ng lahat, sigurado sa PhilHealth, lahat ay panalo. Bawat Pilipino, dapat bawat miyembro ay protektado, kalusugan ng lahat, sigurado sa PhilHealth, lahat ay sa PhilHealth, lahat ay sa PhilHealth, lahat ay panalo. Okay, magandang umaga po ulit. Pwede na po tayong maupo. So, good morning ulit. Ako si Geraldine Mugaco ng Collection Section. Para lang po sa... okay, bago ko ibigay po kay Sir Carlo para sa opening remarks, discuss ko lang po muna yung house rules. So, paki-turn off po yung ating, or in silent mode nyo na lang po yung inyong mga cellphones para po makapag-focus tayo sa pakikinig. And then, yung discussion po shall be in 3 parts. So, membership, collection, and benefits availment, procedures, and consulta. So, sa bawat discussion po, or sa bawat speaker, magkakaroon po tayo ng open forum. So, ito na po yung venue para dun sa mga queries nyo, mga concerns ninyo. So, after the presentation po ng speaker, discussion niya, pwede po kayong magtanong. Okay? So, pwede nyo ilista yung mga katanungan nyo, and then pag nag-open forum na, yun, i-raise nyo na po ng concern nyo. So, yung nag-attendance na po tayo. Okay. Okay. So, when raising your question, concern, please wait to be acknowledged. So, pwede po kayong tumayo dito sa harapan para dun sa katanungan ninyo. So, tawagin namin yung kung sino man yung gusto magtanong, and pumunta po dito sa harapan para po i-raise yung concern. Next, kung may mga questions po na within our jurisdiction, so we will endorse po sa management or policy makers para sa updates and shall be coursed through email. So, we expect po na you will lend your ears and attention for the duration of the whole forum. And lastly, taking pictures will not be appropriate na po or necessary. Why? Kasi bibigyan po namin kayo ng copy nito. Pwede po through email. Kasi uusap naman tayo through email, diba? Or phone, meron naman tayong phone number sa amin. Or dun sa email, kung saan po ninyo pinadala yung, yung inyong confirmation. So, papadala po namin sa inyo yung presentation. So, no need na for pictures. Okay po? So, with that, for the opening remarks po, nandito po yung aming head ng collection section, Mr. Marlo Carlo M. Barrientos. Ayan, nag-almusal naman, parang umiina pa. Good morning po, good morning! Good morning! Ayan, nagkape na? Yes. Buhay na? Mainit ang kape pero maginaw dito, di ba? Masarap magstay maghapon dito, di ba? Okay. So hanggang 6 tayo. Para at least paglabas nyo, hindi na masyadong mainit. So again, welcome po sa aming office sa PhilHealth NCR Central Branch. And thank you also for taking time na maka-attend dito sa aming Employers Forum. Actually, collection section and Employers Forum siya. Hindi lang forum ninyo, pati kami. Kasi magkakaroon po tayo dito ng interaction. Especially ito pong audience na ito pong crowd na ito is most of you are newly registered employers, right?
So maganda po, no? Kaya nga po ito isa sa mga programa namin sa collection section na ini-invite namin for orientation yung mga newly registered na mga employers. Para at least alam ninyo yung tamang proseso at kung paano mag-transact kay PhilHealth. Especially yung mga obligations natin, no? Siyempre nandiyan yung payments, yung mga reports and so on. And itong ating forum na ito, basically meron tayong mga objectives. So number 1, ang objective po natin dito sa ating forum is ma-update kayo sa mga policies ni PhilHealth, sa systems ni PhilHealth, lalong-lalo na medyo mapapansin nyo later on sa mga presentation, papunta na talaga tayo sa digitalization na tinatawag. No? So again, ito ay isa sa paraan ng pag-comply ni PhilHealth sa ating yung mga batas, like yung sa Ease of Doing Business, Anti-Red Tape Act, and yung e-commerce law. So again, papunta tayo lahat sa online. Okay? Next, pangalawa, syempre, kayo ang gagamit ng aming mga systems. Kayo ang sa inyo i-implement ang mga policies ni PhilHealth. So sa ngayon siguro, wala pa kayong ganun masyadong comment or mga issues and concerns na na-encounter regarding sa mga transactions, sa mga processes and policies. Pero kung meron na po kayong mga napansin, also, ayan, pangalawa sa objective natin, kung kaya namin i-address yung mga concerns ninyo, policy, process, and system issues. Okay? Especially kay EPRS. Nandiyan na rin si member portal, yung mga online services ni PhilHealth. So, feel free later on to ask raise your concerns and ask some questions. And then, pangatlo, also, part din ng ating interaction, we would also like to hear from your side kung ano yung mga wish list na so-called na yung ano yung mga kahilingan ninyo kay PhilHealth na sana ganito, sana ganon, para mas mapadali yung mga trabaho natin, mas maging efficient tayo pare-pareho. So, we would be asking some suggestions from you, no? Kung paano pa namin ma-improve ang aming service, paano mas magiging convenient sa bawat isa sa atin ang pagtatransact kay PhilHealth. No? Siyempre, taking into consideration, dapat hindi masasacrifice o mapakompromise yung existing laws and policies. And lastly, ito po yung pinaka-importante sa lahat. Kailangan paglabas po ninyo dito, kayo po ay magiging isa na sa mga PhilHealth advocates. So when we say PhilHealth advocates, at least maalam na kayo kahit man lang doon sa mga basic services ni PhilHealth and processes. So kayo ang magiging katulong namin na magpalaganap ng tama, totoo at accurate na balita. Hindi yung galing kay Marites lang. Galing sa social media, di ba? To the point na na-entertain natin na mamalayan, nakakapag-entertain na tayo ng mga fixers. Madali tayo mapaniwala. So, nandyan yung mga social media, sabi dyan, 350 lang, may PhilHealth ID ka na. Di ba? Wala akong bayad ang pagpapagawa ng PhilHealth ID. So, ayan, at least we will raise awareness, no? Yung magiging aware kayo sa mga proseso. And as PhilHealth advocates, again, tutulungan nyo kami na i-spread yan o ano ba tawag dito? I-share yung mga knowledge na matututunan nyo dito sa inyong mga kasamahan sa opisina. Okay? Especially when it comes to membership, contribution, benefits availment, and consulta program, which is ayan yung pinopromote ni PhilHealth sa ngayon. Okay? So, again, nakita nyo naman na po yung house rules. Nothing to worry sa mga presentations. Ipoprovide po yan sa inyo through email. No? So, hindi nyo na kailangan mag-picture-picture. So, ang mahalaga po, makinig tayo. Ilista po natin yung mga concerns natin para later on sa ating open forum, no, mai-raise ninyo siya. And hopefully, ma-address namin lahat ng mga concerns ninyo. So with that po, in behalf of our branch manager,
Attorney Recto Empante. Welcome po sa aming opisina and welcome to 2024 Collection Section and Employers Forum. Good morning po. Okay, so moving on, para i-discuss po ang membership registration, nandito ang representative from membership, Ms. Marife Baluca. So after po ng discussion niya, pwede po kayong katulad ng sabi ko kanina, yung mga concerns ninyo, ito na po yung venue para itanong ninyo, malinawan natin yung mga concerns and issues po. Good morning. Good morning. Welcome po sa Forum ng Connection. Actually, hindi po talaga ako ang presenter. Naugot lang po ako kasi hindi po available yung mag-present ngayon. Sana ma-present ko po sa inyo. Pakilala ko muna po yung aking sarili. Ako po si Ms. Marife Baluca from Membership Section. Start na po tayo. Okay, ano po ang Universal Healthcare? Ang Universal Healthcare po, ito po ang National Health Insurance Program na established po at provide yung healthcare insurance coverage and ensure magkaroon po tayo ng affordable, acceptable, available, and accessible healthcare services po. Ito po yung, dito po sa PhilHealth, magkaroon yung bayanihan po. Yun po ang nangyayari dito na ang mahihirap po, sinusubsidize yung walang kakayanan, yung malulusog po, sinusubsidize yung may sakit, at saka yung mga matatanda na, sinusubsidize din po ng mga bata. Okay. Ang UHC po ay nilagdaan noong February 20, 2019 ni former President Rodrigo Duterte. At ito po yung implementing rules and regulation na nasign din po noong October 10, 2019, na i-publish po noong November 6, 2019, at after po ng publication ng 15 days, nag-effect po to. November 22, 2019, naging batas na po. Next. Okay, ang Republic Act 11223, ito ay yung an act instituting universal healthcare for all Filipinos, prescribing reform in the healthcare system and appropriate funds. Nagkaroon po kasi ng malawakang reforma sa ating healthcare system. Dati po, yung ating funds ay nagagaling lang po sa premium contribution ng mga members. Pero dahil po nagkaroon tayo ng universal healthcare, meron na po tayong mga partners. Yung PAGCOR, PCSO, yung GAA, at saka meron po tayo yung pinagpupuhanan yung sa Syntax. Universal healthcare coverage po. Meron po tayong components. Ito po yung population coverage, yung service coverage, at saka yung pong financial. Dito po tayo, dahil membership po kami, dito po tayo sa may population coverage. Ito po yung automatic inclusion to the National Health Insurance Program. Na lahat po ng Filipino citizen, kailangan po maging member ng PhilHealth. Na wala pong mali-left behind. Tapos yung service coverage po, ito po yung sa benefit, i-discuss naman po ito, at saka yung financial coverage. Ngayon, nagkaroon po tayo ng simplified membership.
Kung dati po, 6 yan, ngayon, 2 na lang po. Ito yung direct contributor, tsaka yung indirect contributor. Okay, under po ng direct contributor, ito po yung those who have the capacity to pay premiums and they are gainfully employed. Kasama po dito dun sa mga private, government, self-earning, professional, migrant, at lifetime member. Bakit po kasama yung lifetime member dito? Kasi dati po sila contributor. Ngayon, under po ng indirect contributor, ito po yung qualified dependent po sila. Wala silang, sinusubsidize po sila ng local or national government at saka yung mga kasama po sa mga special laws. Okay, ito po yung, nabanggit ko naman po ito kanina, yung sa direct contributor, yan po ang ating mga direct contributor at saka indirect contributor. Obligation po ng employer. All government and private employers are required to mag-register po. Pag kayo po ay magre-register po kayo sa company, dapat po within 30 days may register po natin ang ating mga employees. Doon po sa may ER2, familiar po ba kayo? Doon sa ER2 na finifill upan ng mga employer, napaka-importante po doon yung salary base tsaka yung date of employment. Kasi yun po ang basis nila sa contribution. Kaya dapat particular po kayo doon. Tapos doon sa signatory, kailangan ilalagay niyo po doon yung authorized signatory. Kagaya ng sinabi ko po kanina, kailangan ma-report niyo po doon within 30 days. Pagka na-hire niyo po, nag-assume po sila sa office. Ngayon, pag sila naman po ay na-separate, within 30 days, kailangan po may report niyo din. Keep true and accurate work records for such period and containing such information as the corporation may prescribe. Ibig sabihin po nito, lahat po ng information na nilalagay niyo po doon sa may nire-registered mo, kailangan po correct and accurate po siya. Ngayon, kailangan niyo pong i-allow yung meron po kasi kaming mga PAs. Pag pumupunta po sila sa office niyo, pwede niyo pong ipakita ang inyong records. Initial registration po. Ito po yung pag register tayo ng employer kasama po ang employees. Familiar na po ba kayo dito yung PMRF? Isang form lang naman po kasi yung ginagamit natin. Pag wala pa po, kayo po mga newly registered po kayo, di ba? Pagka newly registered po, laging magkasama ang PMRF at saka yung ER2. Para po ma-assignan sila ng PhilHealth Identification Number. Ngayon, doon po sa may baba po ng PMRF, meron po tayo doon nakalagay doon sa may baba. Under yung penalty of law, I hereby attest that the information provided, including the document attached to this form, are true and correct. Kailangan po lahat po ng information na indicate po natin doon, tama, para po yung nilalagay din po namin sa database namin, correct din po, at saka accurate. Next. Ito po yung PMRF, yung application form. Isang form lang naman po itong ginagamit natin. Either magre-register po kayo or mag-a-amend kayo ng record ng inyong mga employees. Meron po tayong revised PhilHealth Member Registration Form. Nilabas po ito noong February 24, 2020. May policy statement guidelines po tayo na all new registrants and existing PhilHealth members are required to accomplish po. Kailangan
ay dati po kasi properly filled up lang na PMRF, na nakakapag-register na po tayo. Ngayon, nung lumabas po itong circular na to, kailangan po lahat ng application form may naka-attach pong documents. Ito po yung proof of identity pag tayo po ay magpaparegister. Member, birth certificate o kaya baptismal certificate. Tapos, attach po kayo ng mga valid IDs po. Madami po yan, 19 po yung valid IDs na pwede nyo pong pagpilian na i-attach. Ito naman po yung ating mga qualified dependents. Rule 3 National Health Insurance Programs, Section 8, use a legal spouse. Ito po yung documentary requirements natin sa ating mga dependent. Ang ating legal dependent po ay yung legal spouse, unmarried, employed, legitimate, illegitimate children below 21 years old, stepchildren below 21 years old, legally adopted children below 21 years of age, at saka yung mentally or physically disabled children. Yan po ang ating mga documentary requirements. Sa spouse po, gusto ko lang pong i-emphasize po sa inyo na yung sa spouse, wag po tayo mag-declare na hindi po married. Kasi hihingan po sila ng documents. Yun po yung marriage contract. Yung member data record po, ito po yung iba pag nag-fill up na tayo ng PMRF, ito po yung binibigay namin. Nakalagay po doon yung pangalan, yung address, yung qualified dependent nyo po. Yun po ang basic data na makikita nyo po sa MDR. Pero hindi na po tayo nagre-release ng MDR ngayon. Kung dati po kasi, after ng registration, nagbibigay po tayo ng MDR. Ngayon po, hindi na po tayo dahil sa hospital, hindi naman na po hinihingi yung MDR dahil meron na po tayong portal. Ito po yung PMRF, ito po yung sa amendment. Just in case meron po tayong change ng pangalan nila, change ng member, correction po, correction of date of birth, change ng civil status, tapos meron po tayong mga additional dependent o kaya change po ng address, PMRF pa rin po ang gagamitin natin. Yung PMRF po kasi, gagamitin po natin yan sa newly registrant at saka kung meron po tayong amendment. Pero lagi po tayo mag-attach ng documents. Ito naman po yung amendment ng employer. Ang form po na ginagamit natin sa employer, ito po yung ER3. Dahil first time nyo po na mag-register dito sa PhilHealth, for sure wala pa naman po kayong amendment. Pero pag dumating po yung time na meron po kayong mga kailangang i-amend na record, ito po yung gagamitin nyo na form, yung ER3 form. Kung meron pong correction ng company, change po ng business name, change po ng legal personality, temporary suspension po ng company nyo, termination, nag-merge po kayo, tapos nag-change po kayo ng ownership, o kaya nag-resumption po kayo ng operation. I-ano ko lang po ano po yung mga requirements. Yun po kasi sa correction po ng business name, o kaya change po ng business name, mag-aatas na po tayo ng documents dyan. Yun po yung registration ng company. Ang change po kasi ng business name, pwede pong yung change ng business name ng single to single, partnership to partnership, o kaya corporation to corporation. Pero pagka single to partnership or vice versa po, partnership to corporation, change ng legal personality na po yun, may closure po yun. Pero pag change ng business name lang po, single to single, i-retain po natin yung pen, papalitan lang po natin yung pangalan. Amended lang po. Ngayon, doon naman po sa may temporary suspension po ng
operation, just in case magpapatemporary close po yung company, ang kailangan lang po dyan, letter of yung properly filled up po na ER3, tapos naka-indicate po dyan kung ano po yung reason nyo. Medyo malabo po kasi sa number 11 po yata yung temporary, ay number 10, temporary suspension. And then, lagay niyo po yung reason. Tapos doon naman po sa may termination, dissolution, same din po, ER3, properly filled up po siya. Tapos, ihingi na po tayo dito ng documents. Ayun yung mga yung documents po dito sa termination. Pagka corporation po, kailangan po natin ng deed of dissolution, galing po ng SEC, board reso, o kaya secretary certificate po, at saka properly filled up na ER3. Nag-clearance din po tayo pagka may closure. Tapos ngayon sa single naman, ang kailangan po natin dyan ay yung business retirement, galing po ng Municipal Treasurer's Office, DTI cancellation, o kaya yung sa BIR po na 1601C, na no operation na po kayo. Then sa merger naman po, usually ang merger po kasi natin is sa corporation po siya. Ngayon, ang inihingi po namin dyan, yung plan of merger, galing po yan ng SEC, properly filled up din po na ER3. Yung sa ano po kasi, yung sa consolidation, dalawa po kasi yan eh. Ang merger, meron po yan surviving company at saka meron po yan absorbed company. Ngayon yung consolidation naman po, kung gusto nyo lang pagsamahin, gawin yung centralized, yung remittance nyo, yun po yung consolidation. Lahat po ng employees nyo, meron po kayong company sa region o kaya sa ibang area, gusto nyo lang kung isang pen yung gagamitin nyo, consolidation lang po yun. Ngayon doon naman po sa change ng ownership, just in case po namatay yung may-ari, ang kailangan po natin dyan, death certificate. Ngayon, kung ibinenta naman po, deed of sale. Kung transfer, deed of transfer. Tapos, properly filled up po na ER3. Sign po lagi ng authorized signatory. Tapos, yung sa resumption naman po, just in case nagpa-temporary close po kayo, at gusto nyo pong i-resume uli, mag-i-resume po yung operational nyo, ER3 pa rin po, tapos letter ng resumption. Resumption letter lang. Next. Separated employees po. Diba yung separated employees po kasi dapat within 30 days na i-report po natin sa ating sa PhilHealth office. Kasi diba po the following month, magre-report ulit kayo dahil naka-EPRS na po kayo. Para hindi po kayo magkaroon ng problema. Kasi pag hindi nyo po na-report yan within 30 days, the following month po magre-report kayo sa EPRS, baka nandun pa rin po yung pangalan ng employee na hindi nyo po na-report. Doon po ay magkakaroon kayo ng discrepancy sa contribution. Kaya dapat po, within 30 days na i-report nyo. Sana po, huwag nyo paabutin ng 30 days. Kasi the following month nga, magre-report na naman kayo. Kagaya din po ng newly hired, dapat within 30 days din, upon assumption nila, dapat may report din po. Yan po yung template na gagamitin nyo. Pwede po kayong mag-request yan sa membership. Complete lang po yung PIN, yung last name, yung first name, middle name, date of birth, tsaka importante po yung separation date. Kasi yun din po kasi ang pinagbabasihan ng collection pagdating po doon sa sa may remittance. Next po. Wala pa naman po siguro kayong mga backlog na reporting. Ito po kasi yung mga employer na matatagal na, tapos nagkaroon po sila ng mga backlog na kailangan po nilang mai-report sa collection. Ngayon, wala po silang mga PhilHealth number. Ito po yung ginagawa ng membership, yung PIN verification. Sinasubmit po nila yung
mga pangalan, complete name po, last name, first name, middle name, date of birth, tsaka yung ano po, ay yung SS po, hindi na po natin siya nire-require sa pag-verify. Tapos properly signed din po ng authorized signature. Next po. Employer data record. Pag nag-register po tayo ng employer, di ba po ba yung ER1? Familiar po kayo ng ER1? Yun po yung ginagamit na application para makapag-register po kayo sa ng employer nyo. Ayun dun po sa may ER1, ay sorry, wala po nakalagay ni ER1 yan. Yung ER1 na form po kasi, properly filled up po yan. Meron po kasi tayo doon na parang naano po namin yung nag-forum kami yung date ng operation started. Tsaka yung date po ng yung established, kung kailan po siya established. Ngayon, ang basis po natin doon ay yung sa BIR. Dati po kasi, tinitingnan lang po namin yung ano ba yun? Yung sa ER1, basta properly filled up po siya, pinipick up na po namin yung kung ano pong date na nakalagay dyan. Pero pagdating po kasi sa contribution, nagkakaroon po sila ng problem kasi nga, minsan may discrepancy po doon sa date ng operation started. Ngayon, ano na po namin yan, every time po na magkakaroon ng forum, ano na po namin na ang magiging basis po natin yung 2303 po na form sa BIR. Kasi yung sa COR po kasi ang kinukuha po namin doon yung TIN number. Kasi isa po kasi yung TIN number sa ginagamit namin para po makapag-PIN generate po kami. Kaya pag magsasubmit po kayo ng ER1, magpa-register po kayo, paki-announce na lang po yung form ng 2303 at saka yung COR po. Properly filled up po siya, sign po ng authorized signatory. Yung signatory din po naging issue din po sa amin yan kasi meron po kasi nagre-register na ang nilalagay po nila is license officer, tapos yung minsan ibang signatory. Pero ang ano po talaga kasi namin, okay lang naman po yung corporate secretary kasi mag-attach po kayo ng yung sa sec registration po nila, naka-indicate po yung pangalan nila doon, at saka at least to valid ID po na nagpapatunay na yung corporate secretary po talaga yung authorized signatory. Pero wag naman po yung license officer. Kasi dun po kasi sa EDR, once na niregister po namin yun, ang lumalabas po doon as head of agency po. Pagka license officer po ang nilagay natin doon, license officer din po ang lalabas. Na supposedly po, dapat pwedeng HR, officer, finance po, owner, gano'n. Yung mga kailan po natin. Ito po yung EDR, pag nag-register po tayo ng employer. Nakalagay po dyan yung employer name, tapos yung PhilHealth employer number, tapos yan po yung data nyo, and yan po yung TIN number. Ay, meron din po pala akong yung sa ano po, sa BIR, kasi pag nag-register po kasi yung company, ang first registration nyo po, ang lumalabas po yan is ano ba yung branch head, yung parang pinaka-head office nyo. Kaya yung first registration nyo po, dapat magiging head office po yun. Kasi pagdating po ng siguro mga ilang magre-register po uli kayo, yung nagkakaroon po ng branch. Depende po kasi yan sa BIR na gagamitin nyo. Pag meron na po kayong head office, dapat ang next po na, kung 00 po yung head office nyo, ang next po, 001 na po. Kaso ang nangyayari po yung na-encounter namin, nag-register, ay meron silang kinuhang TIN na 00, pero hindi nila na-register yung PhilHealth. Kukuha na naman sila ng panibago, 001 na. Pagdating dito, ang gusto nilang i-register yung 001 na hindi naman po siya pang head office. Kaya dapat check nyo rin po, particular po sana kayo doon sa pag-register ng
BI, sa pagkuha po ng BI pa. Kasi doon po tayo sa nagkakaroon ng problem. Yes. Upon registration po, nag-i-issue din po tayo ng COR. Ito po yung Certificate of Registration. Pwede nyo pong i-request to sa baba po sa liyo namin. May pipilaban na akong form doon o kaya request letter na po. COR po. Okay, PhilHealth Circular 2020 Series of 0023, Implementation of PhilHealth Portal effective January 14, 2021. Ito po yung kino-cover po dito yung viewing na po ng membership information. Pwede na po kayo makapag-view ng membership information. Mag-check po ng posted premium contribution. Mag-download po at saka mag-print ng member data record. Pwede na po kayong makapag-print. Ngayon, para naman po sa mga self-paying member, pwede na po silang makapag-generate ng SPA, yung Statement of Premium Account. Starting pa po yun noong November 2019 onwards. May online payment na rin po ng contribution, viewing po ng SPA history at saka immediate posting po ng premium contribution. Policy statement. Makakapag-access na po kayo ng personal record saka payment po ng contribution online. Gamit lang po ang inyong PhilHealth identification number. Basta meron po kayong smartphone, laptop, at saka internet, makakapag-register na po kayo. Tapos na kami. May question po. May question. Doon po sa mga gustong magkape, overflowing po yung coffee natin. So, pwede po kayong magkape. Pero, bago yan, meron po bang questions? May mga paglilinaw, concerns po kayo regarding sa membership? Meron po ba kayong natutunan? Masyado tayong inaantok po ba? Ano po, okay po kayo? Okay po, okay ha? So, for the first question, sige ma'am, pasabi na lang po yung pangalan. Taga-feedback yan. Yan, okay. Yung mga queries niyo po, yung magtatanong, dito po tayo sa harapan, sabi niyo na lang po yung name niyo na sa company name po. Then, state your queries. Okay po. Siguro sa likod siya. Kasi sige, okay lang. Pwede po magtanong. Siguro, sa likod siya dapat. Kasi dito siya dapat. Pahawag mo na lang. Sige, pahawak mo na lang siya. Kaya para. Pwede po magtanong. Wala nang baris. Good morning po. Good morning po sa lahat. Teresita Dancel po from Consistent Marketing. Tatanong ko lang po ma'am kasi nabanggit ni ma'am po. Tama lang po pagkaintindi ko. Once na nag-register tayo sa PIR, 2303 registration, yung Certificate of Registration, doon po ba tayo magbe-base ng date of operation? Kasi po, may time na pag nag-register, kaya po nag-register agad yung employer sa PIR. Kasi may 30 days po, once na nag-register tayo sa SEC, kailangan within 30 days makapagpa-register na sa BIR para walang penalty. Di ko alam kung may penalty pa kasi wala nang registration. Kasi last time po nung sa consistent doon sa namin, ang pinag-basean po ng office ninyo ay nung makapag-register kami sa SSS, so doon po nila binanggit. Ganon pa rin po ba? Hello. Anong
Anong company po kayo, ma'am? Consistent Marketing po, Incorporated. Sige po, thank you po, ma'am, sa tanong niyo. Ma'am, actually, kakatapos lang po kasi namin ang forum nung last week po. Kaya natakal po namin, ma'am, yung tungkol po dyan sa my date ng Operation Started. Dahil nagkakaroon po talaga ng problema sa collection pagdating po doon sa may yung binabangga po nila kung kailan po talaga nag-start ang company. Ngayon, nung tinignan po nila, yung self-registration kasi, merong mga company na mag-registered ka, pero hindi, nag-registered sila, pero hindi naman po talaga automatic na nag-ooperate. Marami po kaming cases na gano'n, na pumupunta sa PhilHealth, sample ako, 2021, nag-registered sila, kumuha sila ng registration, nag-operate sila pero wala pa silang BIR. Tapos 2023, pumunta sila ng PhilHealth, doon lang sila magre-register sa PhilHealth. Kaya tinignan namin yung gap ng ano nila. Ngayon, nung nag-usap-usap po kami doon sa my membership, wala po kasi yung head namin ngayon, ang napagkasundoan po namin, ang magiging basis talaga na namin is yung BIR. Kasi yung BIR, once na kumuha ka ng BIR, obligado ka na diba? Magbabayad ka na ng tax talaga sa kanila. Yung registration kasi pag yun ang pinick up mo, kumuha ka ngayon, pero hindi mo na ako mag-register sa PhilHealth. Pero once na kumuha ka na ng BIR, kasi nga kailangan magbayad ka sa kanila, obligado kang mag-operate. Kaya yun po, ang parang magiging basis namin, yung 2303 at saka yung COR po, na nakalagay po yung team doon. Iaano lang po namin yan sa mga employer every time po na may forum kami kasi ang nagiging basis po ng employer yung properly filled up po ng ER1. Ngayon, pagdating po doon sa may collection, yun po, kaya nagkaroon po sila na yung pagbabangga sa may SSS kasi nga po, tinitingnan nila kung gaano ka yung gap ng registration nyo sa SS sa PhilHealth, sa pag-ibig. Ngayon, dahil nakita naman po namin na hindi naman talaga kailangan maging basis ang SSS, kaya yun po, ang iano namin is yung BIR. Mga newly registered po kayo dito para at least mag-start pa lang po. Ma'am, may question ba? May question pa po ba? Okay po, naliwanagan lang. 2303 po ang BIR, ang ating basis for registration. Actually, ano yan, Properly, pag nag-fill up po kayo ng ER. Magandang umaga po. Umaga po. Ako po si Ronald Sanchez. Yes, ma'am. Bali, ang represent ko po ay dalawang company. iSwims International Solid Waste at saka yung iSwims Transport na bago. Parang yung question ko, parang may kinalaman kayo ba? Opo. Kasi nag-register kami sa SSS, start kami 2020. Pero yung company talaga namin, hindi nag-start ng 2020, yung iSwims Transport, Opo. 2018 yata. Ayun po, naka-register sa SS 2020. So, nag-register din po ako sa PhilHealth. Sinunod ko lang dun sa SS. Kailan po kayo nag-register sa PhilHealth? O kasi ganito, ma'am, ang explanation po sa amin nung nag-forum po kayo. Pag sinunod ko kasi natin yung sa SSS, ano na po yun eh, nakadetach na po kami sa kanila eh. Ang magiging basis po talaga namin, kaya lang naman po talaga namin kinuha yung record ng SSS para po doon sa mga Medicare po dati namin na mga member na kinuha po namin yung record galing sa SSS from year 1995 para po pagdugtungin yung contribution nila para makakumpleto po sila ng 10 years. Ngayon, dahil dekada na po, more than na po kami na nag-register din, hindi na po namin kailangan yung record ng SSS kasi kung bibilangin nyo po, yung sa PhilHealth, yung 10 years po, qualified na sila maging lifetime member. Na hindi na po namin kailangan kuhanin yung contribution ng SSS. Applicable lang po yun doon sa 1995 po na mga member ng SSS na itinransfer po dito sa may PhilHealth. Ngayon, kaya nagkaroon po kami ng ganong pag-uusap po
na ngayon, ang magiging basis po natin kung ano po yung niregister nyo dito sa PhilHealth. Ngayon, pagka nagkaroon po kayo ng problema sa collection, ang magiging basis po ng collection, kung may discrepancy po sila sa may contribution, yung EDR po, na date ng operation started po ang pagbabasihan na nila. Hindi na po yung SSS, ma'am. Okay, kasi nung nag-start yung iSwiss Transport, walang operation talaga, wala akong tao. Kung baga, ginagamit lang siya as JP para magkaroon lang ng experience mo. Makilala lang. Pero na-register din po sa PhilHealth, ma'am. Kasi once na na-register nyo sa PhilHealth po, ma'am, tatakbo na po, ma'am, yung ano nun, yung magka-count na po siya, yung contribution ng mga Na-register employees po nyo. namin siya. May tao po ba, ma'am? Well, noong 2020 lang nagkatao. Ganito po yan. Kung mapapansin niyo po kanina, sabi niyo po, si BIR nag-start ka 2018. Tama? Tama po, no? Tapos, nag-file ka ka SSS 2020. Tama? Parang pinatawad kami ni O, kung titingnan niyo po, malayo yung gap niya. Pero tama po, di ba? Malayo yung gap niya. Ngayon, kaya kami, ang susundin namin is BIR. Kasi doon natin makikita talaga kung kailan nag-start. Pero, ganito, may condition naman tayo dyan. Hindi naman po 2018 ka nag-start, sisingilin ka namin 2018. Eh, wala ka ng tao, di ba? Tama? So, ngayon ang gagawin natin, from doon sa 2 years na yon, sample lang ha, from 2018 to 2020, hahanapan lang natin kayo ng 1601C na wala po kayong operation nung time na yon. So, Yun yung inanak sa akin na tama, ma'am. So, 2020 ka pa rin mag-i-start. Yun nga lang, ang basehan nga ni PhilHealth ngayon, dati kasi is SSS, ngayon BIR. Kasi nasisilip na natin yung nangyayari. Sagsabit lang po kayo na proof. Proof lang, sinawan silang. Then, yun, i-waive natin yung mga months na no operation ka. So, start tayo pa rin dun sa time na nag-operate ka. Yun lang po. Apo. Meron pa po. Kasi start ng 2020, alam mo po, nag-generate po ako ng sa EPRS. Later na. This week. Ma'am, yung mga question po natin regarding sa collection, later on po, sasagutin po nila. Membership Part natin po na po yung- tayo, ma'am. Kung meron po kayong mga question regarding membership po. Part natin yung question regarding EPRS and collection. So, malinaw na po tayo, BIR 2303. Kasi, pagka walang operation, katulad ni Ma'am, 2018 na register sa BIR, and yet wala na naman siyang operation, 2020 siya nag-start. So, doon tayo mag-start ng computation. Ano yung implication? May implication kasi siya sa collection. So, makikita namin, 2018 ka pa pala, and yet hindi ka nagbabayad ng contribution. So, ano yung, katulad ng sabi ni Jordan, yung documents na kailangan natin isubmit, yung 1601C. So, proof na wala kayong operation that year. So, ganun po siya, ha? Kasi nasilip na namin, nakita na namin yan sa collection. So, parang kung mapapansin din natin kay Ma'am, 2018 and yet 2020, di ba? Ang layo nung gap. So, sabi nga niya, wala pa siyang operation yun. Gusto lang nilang parang experience kapag rehistro, gano'n. So, yun po. So, malinaw po tayo. BIR 2303 and kung walang operation, 1601. Okay po. So, meron pa po bang mga katanungan pag-ilinaw? Sir. Robert Bentamino from Claras Treasure Corporation. Yan pong naka-display. member.proqc@philhealth.gov.ph po. Yan Pwede po po yung- kayong mag-email dyan. Ano po yung sinabi kanina na portal for members? Anong portal po? Isa po. Parang ano ba siya? Parang katulad Pwede po kayong mag-print na po doon ng MDR. Pwede na po kayong mag-view ng contribution. Baka kapag parang ano siya? Parang Online po. parang sa pag-ibig virtual. yung online. Online? Opo. So, Portal. ang individual member ay mag-register. Parang gano'n. Parang sa virtual pag-ibig mo. Hindi ba? Pwede lang po kayong Hello po, ako po ulit. So yung member portal natin, yan po yung pang-individual. So dyan na natin, pwede na tayo mag-print dyan ng MDR, mag-check ng contribution, tapos pwede na rin tayo dyan magbayad. As long as dapat naka-individually paying member tayo. Pag employed kasi, hindi ka makakapag-pay doon. Connected na siya or nakalink na siya sa GCash.
Paymaya, or debit or credit card. Under MYED siya. So, yun nga lang sir, pag nag-register ka doon, kailangan meron kang email na gagamitin, personal mo. Tapos, alam mo dapat yung PhilHealth number mo. Importante yun. Kahit yung employed member. Pwede rin naman po. Pwede naman po. Actually, yan nga po yung inaano namin, pinapa-implement namin. Maganda, lahat po ng mga empleyado natin, registered po doon. Kasi may mga hospital po kasi na naghahanap ng contributions. Marami kasing nagtatanong kung inulogan ba sila. Tama po yun, sir. Kaya nga po, marami rin kami bisita dyan, yung mga nagpapadole. Tapos sinisingil po namin yung mga employer. Kasi po, nakikita na po nila through website yung contributions nila. Hindi na nila kailangan pumunta rito para lang magpa-check na contributions. So, kung mas maganda po sa atin, mapa-implement po natin sa offices natin na makapag-apply po doon or makapag-register doon sa portal. Mamaya, ma-discuss din po yan sa consultant. Meron po silang PhilHealth number at saka email address. Nakakapasok po sila. Okay po, so may question pa po ba? Meron pa po ba? Please po kayo mga queries kasi ito na yung query natin. Sayang naman po kayo. Ano rito? Pwede kayong mag-question. Oo, para kung meron po kayo mga naguguluhan kayo, na mga kailangan nyo. Ito na si ma'am para makasagot sa mga queries nyo. Kanina po nabanggit yung basis sa BIR. Tatanong ko lang po kung kailan yung implementation nun. Kasi meron po akong kino-close na company from 2008. Nag-start sila ng 2016. Ngayon, na-close ko na yung Pag-ibig at saka yung SSS. Hindi ko ma-close yung PhilHealth. Kasi ang hinahabol nila from 2008 to 2016. Kaya tinatanong ko yung implementation kung covered ba siya. Actually, ma'am, yung implementation, pagdating po sa closure, implement po siya. Pagdating sa closure. So, recently lang po, pagdating sa registration, yung nabanggit po niya. Kasi nga po, nagkaroon nga po kami ng forum last time. So, yan yung issue. Kung ano ba yung magiging basehan ng date of registration. Pero pagdating sa closure, kasama po talaga siya doon sa requirements. Actually, maraming requirements yun eh. Parang, Yes. 7 or 8 Actually, natapos ko na siya lahat eh. Yun lang yung closure lang Opo, ng kaya dyan po natin 2008. makikita kung meron po talaga kayong gap. Ngayon po, kung sakali naman po na, yung katulad nga po nung sabi ko kanina, kung wala naman po operation during that time, 1601 silang file nyo lang po. Tapos hindi naman po yun mabibil sa inyo. Actually, pagka binil po namin yan, included po yun yung nabanggit nyo. Actually, yun yung hinahabol nila talaga. Opo, pero pwede nyo naman po mapawave yun as long as may documents ka. Yung 1601 siya, ma'am. Hindi yun sisingilin sa'yo. Without penalty din. Thank you. Ma'am, may i-add lang po ako, ma'am. Sa closure po kasi, ma'am, bago po kami makapag-close, may submit po sa amin ang collection, dumadaan po sa kanila yan para i-clearance. Yes. Ngayon, just in case po, may nakita po sila doon na kailangan pang mga i-settle, yun po, doon po kami nagkakaroon ng Discrepancy. discrepancy kasi Yes. hindi po namin siya basta-basta i-close na hindi po clear sa collection. Yeah. Actually, nakumpleto ko na lahat. Yun lang yung hinahabol nila from 2008 Ang to pinakalas po 2016. namin clearance, ma'am. Yes Pag po. nakasubmit po sila ng clearance, galing collection, forward po sa amin, kami po mag-close. Oh. Okay. So, pwede kong i-apply siya na i-waive yung interest at the same time. Opo, basta included po doon sa closure po, yung kanina pinag-uusapan natin, implemented po yung BIR. Hinahanap po talaga yan. Okay po. Thank you, sir. Thank you po. Ma'am, may account officer ka na? Meron po. Sino ba account officer? Si Ma'am Rodette po. Okay, sige. So, coordinate na lang po kayo sa kanya. Actually, sila naman po yung nag-aasikaso niyan between collection and membership, Yes. yung mga account officer niya. Apo. So, since na, ano mo naman na ma'am, na-submit mo na siya, anong name niya ma'am? Pwede namin Arlene po. Arlene. Arlene ako. So, nasabi mo naman ma'am Yes, yung kompleto na po. requirements at file mo lang yung 1601C. Okay po. No, thank you ma'am. I-inform namin siya. Kaya hindi ko siya maklose eh. Okay po. Thank you po. May question pa po ba? May paglilinaw ba? Ano po? Habang nandito po si Ma'am Faye ng membership, mayroon pa po ba kayo mga tanong? Bago tayo mag-move forward, kasi mamaya, dun sa exam kanina, may nakapick up ba kayo na nandoon? Meron po ba dun sa diniscuss? Kasi yun din yung close test mamaya. So, wala na po ba kayong tanong? Magtanong naman. Nakiusap. Para po, kung meron kayong malinawan po kayo, may mga ano po kayong questions or queries. Yes, ma'am. Thank you.
Nelly po ng GXS Star. Actually, kabubukas lang po namin or register lang namin. So, nagbabayad po kami ng contribution. Hindi ko lang sure kung dito po rin applicable yun. Hindi po kasi tinanggap yung check kasi kami nag-issue. Kasi, pinag-apply kami ng CPE ba yun? CPE po, yung parang, ito ba, exception from paying. Sige. Mamaya ma'am, i-discuss natin yan. Doon sa collection pa. Apa. Alright, natin yung question mo nga. Kasi naka-register na kayo sa membership, ma'am, okay na po yun. Ang next step nyo po, yun po sa collection na po kami. Kung may mga concern po kayo. Okay. Meron pa po ba? May question pa po tayo? Meron po kayo tanong? Okay, sige ma'am. Good morning, ma'am. From Elite Agrochemical, si Elisa po ito. Ma'am, bali question, bali last year lang po nag-start yung company namin. Ang question ko, ma'am, nakapag-register na po ako dun sa ESRS. ERS, sorry. May mga bagong deploy po kasi kami ngayon, 2024. I-add also na lang po ba sa portal or do I need to submit supporting documents in hard copy na kagaya ng register ko? Di ba po ba sa EPRS na nakakapag-add kayo doon at saka nakakapag-separate? Pero ngayon kasi ma'am, for the meantime, kailangan pa po talagang mag-submit kayo ng hard copy sa amin. Yung ER2 ma'am, properly filled up po siya, pa-indicate po ma'am yung nga sabi ko yung salary base nila, importante yun, at saka yung date ng kailan sila na-employ. Kasi ini-encode po namin yan ma'am, para mag-appear po doon sa may Actually ma'am, nagawin natin yan para sa master list, ma-update natin yung master list na isama sila. Pero ano kasi ma'am actually, chine-check pa po kasi namin ngayon lang kasi meron po kaming bagong system yung PMS na sinasabi nila na once na nag-tick ka doon ng auto-sync, pagka nag-add ka na automatic na sa master list na pero nagkaroon po kami ng checking doon, hindi po lahat nagsisync doon po sa may master list. Kaya ngayon, nagpapasubmit pa rin po talaga kami ng ER2. Ngayon, dyan po sa may separated, ganun din, di ba nagtitik po kayo doon? Kung familiar na po kayo doon sa may application ng EPRS, kami po kasi hindi pa namin na-review talaga yun. Gawin nyo na rin po, mag-tick po kayo doon yung sa opposite para at least. Ngayon, pag nag-request po kayo ng master list, i-try nyo lang ma'am para ma-check po natin kung talagang nag-appear siya. Bali ma'am, ang ipapasok ko lang po, ER2, hindi na po kasama yung TMRF ko na, hindi na po, ER2 na lang po. May ano na po ba ma'am? May field number yun. Meron Kung meron na ma'am, ER2 na lang po. ER2. Kailangan lang po natin ng TMRF pagka nyo di-register po na wala pa po talagang field number. Okay po. Yeah ma'am. Meron pa po? May question pa po? Sige ma'am, Aga po, question tayo. Sige, ako magtatanong. Ako po magtatanong. Sige. Meron daw question nila si ma'am. Hello po. Ang tatanong ko lang po from JPH po. ER2 din po ba ang pagka nag-resign yung employee? Ay, ano po ma'am? Pag nag-resign po ma'am yung employees, ang i-submit po natin, yun po yung i-report nyo po dito sa amin yung list ng separated employees kahit letter lang po and the following employees are no longer connected. Meron po kaming template din yung pinakita kanina. Or kung wala po, pwede nyo naman po kayong gumawa ng letter na the following employees are no longer connected. Indicate nyo lang po yung field number nila, complete name, at saka po yung date ng separation. Importante po kasi yung date ng separation ng mga employees po natin. Yan po, galing po sa inyo yan, or sa... Pwede po kayong gumawa ng ganyan ma'am. Pwede rin pong mag-request sa amin. Sa membership. Salamat po. Thank you ma'am. Katulad po ng sabi ko kanina, bibigyan naman namin kayo ng presentation. So, pwede po ninyong check dyan. Pwede kayo mag-input o mag-enroll. So, para maging basis na separated Pwede additional lang. Yung ER2 po kasi, ginagamit po natin yan sa pag-a-add ng employees.
Kung meron na po silang mga PhilHealth number, galing po sila sa ibang company, na-transfer lang po sa inyo, no need na po mag-attach ng EMRF. Ang isasubmit nyo na lang po sa PhilHealth is ER2 po, properly filled up, sign po ng authorized signatory, basta complete name po siya. Importante yung salary base po nila at saka yung date of employment. Okay po. May tanong pa po ba? Meron po pong katanungan, paglilinaw? Question pa po. Meron pa po? Sige sir, meron? Na-download. Yung form, bibigyan namin kayo sir, mamaya nung, request nyo lang po through email. Lahat Tapos po pwede ng po forms i-code. natin, downloadable po. Nasa website po natin. Punta lang po kayo dun sa my forms, nakalagay po yung mga forms doon, ER1, PMRF, ER2, ER3, nandun po lang. Pwede nyo pong i-download. Doon sa separated Ito lang po yung wala, yung template. Kasi yung template po, internal lang po namin. So pwede na nilang, sa presentation pwede sila doon mag-encode na lang. Pwede nilang gayahin through Excel lang. So Pwede yun yung nilang magiging gayahin. format. Oo. Ganong format po. Basta complete name, may PhilHealth number, complete name po. Yung ano. Isama na lang po namin sa pag-send namin ng presentation sa inyo ng format through Excel. So para encode nyo na lang. Para mas madali kila ma'am at sir. Okay po? May question pa po. Meron po pong question? Ayun si ma'am. Sige po. Tatanong ka lang po kung applicable din pa dito sa QC yung EMRA, kung meron bang nag-assist. Kasi di ba parang online na din po siya. Opo. Kung sino po yung pwede yung i-coordinate po. Actually, ma'am, yung EMRA, meron po kami magiging forum niyan starting po ng June. Kasi talaga ipupus na po talaga namin ang paggamit po ng EMRA kasi mas ano po yun, mas friendly ano po siya kasi hindi nyo na po kailangan pumunta dito sa PhilHealth, mag-email lang po kayo, sasagutin po namin kung ano pa yung mga requirements nyo. Kaya lang ma'am, meron po kasing sana sa June, paano kayo na makapag-attend din regarding po dyan sa EMRA na yun. Pero nag-invite po kami ma'am ng mga employer ngayon para dun sa EMRA po talaga. Yun po ang talagang topic namin ay yung start po kami dun sa membership. So parang ano lang din po kayo, mag-a-advise na lang din po kayo through Yes ma'am, mag-ano po kami sa mga employer kasi talagang iaano na namin yun ma'am kasi mas madidiklag din po yung tao dito sa amin sa membership at saka sa baba pag na-push through talaga yung EMRA po na yan. Okay, yun lang naman po. Thank you po. Okay po. Thank you ma'am. Ate Fe, pwedeng siguro backgrounder lang ng EMRA kasi walang idea yung iba. Ano ba yung EMRA? Background po. Pakina lang. Oo, yung actually yung may hawak nito, yung isang kasamahan namin si Miss Roda. Ito yung ano din, yung email din lang to. I-email mo yung employer, madadalhan mo ng application, yung employer, yung hospital, ganun din. Email lang yung ano nito. Magsisend ka ng ER2, kung mag-update ka ng record mo, mag-add ka ng mga ano mo, mga employee mo, ganun lang. Ang ano lang nito, hindi na sila pupunta dito sa PhilHealth. So, mas okay na kayo Mas pipila. ano siya. Hindi na kayo pupunta dito sa PhilHealth para magdala ng kung ano-ano. Mag-update. Oo, mag-update o kaya mag-update kayo ng mga record nyo. Isang advantage pa po doon, ang magiging ano doon sa may claims. Kasi may mga inaakyat sila sa amin ng mga e-claims like na ina-update yung mga dependent. Hindi na nila kailangan mag-update sa hospital kasi mas pati yung hospital, gano'n na rin ang gagawin nila. Pag-coordinate sila sa membership para i-update yung mga dependent. Kaya malilesen yung mga member na walang mga nakadeclare na dependent. Sana gano'n din yung mga employer pagdating na, pag na-ipus na namin yung EMRA, dapat i-ano nyo na sa mga employees nyo na yung mga dependent nila, i-update na nila. Kasi just in case gagamit sila sa hospital, updated na ng record nila, hindi na tayo magkakaroon ng problema pagdating din sa portal. Yun ang ano ng EMRA. Okay, so looking forward yung mga members natin dyan. So, bali siya Yung mga member. Oo. Sana, bigay na lang namin siguro yung list ng mga participants na Actually, yung sa EMRA, ang mag-aano dyan, alam ko yung sa kung sinong may hawak sa mga company. Sila din ang magsisend ng
pakikipag-coordinate po sa... Anyway, it's within us naman. So, doon papunta tayo doon. So, just to inform lang, parang background lang. Okay na yun. So, within At us least may naman. ano na sila na magkakaroon tayo ng... So, through email na lang yan. Oo, Wala nang punta email dito, lang siya. pipila, Oo. para mag-update. Yun ang submit ano ng- doon. Malilesen yung mga pupunta dito sa PhilHealth kasi pwede na lang, email na lang nila yung mga ano. So, something to look forward po para sa mga Yes, sir. members. mga employees. Doon po mismo rin directly sa PhilHealth site niya, yung EMRA. May sinisend po na, hindi ko alam kung email, yung once na nag-request ka doon sa may hawak na yung EMRA, doon niya rin isi-send doon sa may email mo kung ano yung request mo, kung ano yung mga ilang days mo. What do you mean? Ano po yung pinaka-main site ng EMRA? Pag search mo EMRA, doon mismo. Meron din po silang ano. Okay. Sana lang. Under ng business po o other Opo. company? Dito rin po yan, sa field. Other membership po ang may ano lang yan. So, by June po yung, ano nila dyan, target nila. So, By look June, forward. sana. Pwede naman namin i-provide yung list. Dito. Okay. Pwede naman, Jer. Coordinate natin, i-inform ko rin si Ma'am Tess. Yes po. Okay po. So, meron pa pong question? May paglilinaw pa? Sige po. Meron pa po ba? Meron po. Tungkol po sa mga dependent, baka meron Oh, dependent. Yung declaration ng dependent nyo. Dependent. Pagka ganitong edad ba, kailangan pa bang i-declare? Baka meron po Sino-sino kayo- ba yung pwedeng i-declare? Pwede ko bang i-declare yung pamangkin ko? Yung mga ganon. Baka magtanong na po. Okay na po. So, Ayan, si Ma'am. si ma'am, sige. Sige ma'am. Yung dalawang anak ko kasi dependent, may pin lang naka-assign. Ano po yung lifetime? Ilang taon na po ba? Isang 9, isang 14. Ay ma'am, hindi po kasi. Lahat po ng dependent kasi ma'am, meron na pong assigned pin po talaga. Preparation po yan. Just in case po, nag-20, kasi di ba ang dependent natin is below 21 lang. Ngayon yung pin po naman na yun ma'am is hindi pa lang po siya active. Ngayon, pag na-reach niya po, 22 years old na po siya, at mag-work na siya, yung pin po na yun, hindi ma'am, hindi po yun mababago ma'am. Yun po ang ika-capture ng PhilHealth pagka magre-register na po siya para magkaroon na po siya ng sarili niyang membership. Sabihin, yun na po yung naka-assign sa kanya. Opo, pero hindi pa siya ma'am active. Oo. I-active siya. Kailangan po i-apply niya pa rin po yun, mag-fill up po siya ng PMRF para ma-activate po yung PIN na na-assign po sa kanya. Ang dependent po kasi ma'am is may naka-assign na pong PIN talaga. Makikita mo po yun sa amin, di ba may assigned PIN na po siya. Pero hindi pa po siya activated. Okay. Question pa po. Meron pa po? Next po. Next question. Meron pa po ba tayong katanungan? Mga paglilinaw? Linaw na po? Wala po kayong tanong na? Okay na kayo ma'am. Okay na po ba? May Habang na- nandito si may Ma'am natu- Faye. May natutunan din po ba kayo? Yes. Good morning po. Regarding sa dependent, nire-require niyo po ba yung PSA birth certificate? O pwede yung, kasi halimbawa hindi ko patawaan ng PSA yung anak ko, pwede ba yung, pero na siya, may registry number, pwede ba yun? Ma'am, actually yung nire-required po talaga ngayon is PSA na po. Para Oo. Pagka magsasabit po kayo ng documents, birth certificate, marriage contract po, galing po talaga ng PSA. para ma-under siya sa dependent ko. Mm-mm. Eh what if nasa dependent naman siya ng asawa ko? Pwede naman na. Hindi po kasi ma'am pwedeng dalawa kayo ang magdi-declare. Dapat po isa lang po ang magdi-declare sa inyo. Either ikaw po o yung husband. Regarding naman po sa deletion ng mga resigns, kapag po ba na-submit na namin yun, how long it would take para mawala siya dun sa namin, sa record na. Kasi nagkukonsume siya ng maraming papel pagka piniprint yung mga sa payment sa EPRS. Mga ilang... Madali lang naman po yan ma'am. Kung halimbawa less than 5 and below po siya ma'am, pwede po natin siya sa walk-in dito sa Maylio. Automatic ma'am, pwede nyo pong hintayin.
Pero pag 6 and up po kasi yan, ma'am, inaakyat po yan dito sa may back room at yun po yung ginagawa namin. Pero kung mga konti lang naman, ma'am, madali lang po naman ginagawa niya. naman po siya sa system. Opo, hindi naman siya, wag lang po yung libo kasi syempre pagka ginagawa po yan ng mga encoders namin, may quota po sila. Kung yung halimbawa 2,000 po sa isang employer, actually yung mga nagsasubmit po ng ganyan, karamihan po yung mga call center. Pero kung mga konti-konti lang naman po, ma'am, madali po namin nagagawa. Last na po, nakaka-encounter din kasi ako minsan pag nag-add ako ng employee sa EPRS, may ID siya ng PhilHealth. Hindi siya na-add, tapos lately malalaman ko pag pinakuha ko siya ng MDR, magkaiba yung